Sa ano. Pero nabanggit nga droga. Yes. So, ano, And ano sabi ni Pangulo doon? Alam mo, pinagmamalasa yung droga, let me yung drug war. interrupt you. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Ano daw? Ang kapital pala sa paglaban sa mga problema sa bansa, lalong-lalo na sa droga, putang ina lang. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Ayan, at may bago na naman pauso itong mga mautog. Yun yung kanilang podcast, no? At nandiyan nga si Zori tsaka si Mang Mark na katsikahan itong kanilang sinasambang puon na nagbigay ng payo sa ating Pangulo. At ayun nga, di ba narinig nyo nga yung sinasabi niya yun lang ang kailangan mong gawin para... So, eto na, sige, puntahan na natin yung droga daw. Papayuhan daw niya si PBBM. Teka, may ano lang ako. Sige. Sorry, tinamaan ako ng isang malaking wave. Tinamaan ako ng isang malaking wave. Ano, nakamehame wave ka ba? Waves! Ganun ka ba, Trix? Anak ng tunga, buo. Tinamaan daw na siya isang malaking wave. May tama rin yata to eh. Nostalgia, sir. Nostalgia. Lakas ng amas, pre. My God, I hate drugs. Miss ko lang. Na-miss ko lang yung mga cabinet meetings niya na naka-televise. Tapos naririnig namin yung mga ganyan. Talagang proud na proud talaga sila doon sa puro lang mura, no? Yung talagang talaga sila, yung talagang sabi nga mura lang ang sagot. Kaya nga 'di ba lagi sinasabi na madidi shit, 'di ba? Isang mura lang na digong 'yan, tapos ang problema. Na-solve ba talaga? Nabigyan ba talaga ng solusyon yung mga problema sa kamumura niya? Actually, nakita namin, lumaki na lumaki lalo yung problema Diba yung mga ganong order? Order? Ano yung order? What's your order? 2 cheeseburger, please. To order. Sorry. Interruption. Sorry. Sana. Pero nabanggit nga doon. Anak ng tunga. And ano sabi ni Pangulo doon? Alam mo, pinagmamalasa yung droga. Let me... Ayan. Nag-interrupt na. No, kasi sabi nga, siyempre magbibida. Ito pakinggan nyo. Ano daw yung payo niya kay President Bongbong Marcos? Ito yung pinakamatinding payo na maririnig natin sa lahat ng Pangulo. Interrupt you. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Ang kapital mo daw dyan, no, ang kapital mo dyan sa droga, putang ina lang. Putang ina lang, no? Ay nak ng tete nga. Mga kampon nga naman ni Diggs, oo nga naman, no? Tuwan-tuwa doon sa putang ina lang. Ulitin nga natin, ano daw yung payo? Napakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapital mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo. Asa na si Michael Yang, si Peter Lim, and the rest ng mga tropa mo? Naputang ina mo ba sila? Eto pa, bilang pa kayo. Nagtatrabaho ba kayo
putang ina nyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao o maipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Natapos yung problema sa droga. Sabi mo, 6 na buwan. Diba? Tapos may extension. Putang inang extension yan. Umabot ng 6 na taon yung mga putang inang pulis. Total, putang ina usapan. Right? Gayahin natin si putang ina. Oh, isipin mo yon, inabot ng 6 na taon, tapos yung mga pulis, yung mga ninja cops, tinanggal nyo ba? Kinulong nyo ba? Hindi. Diba? Sabi, ay, yung mga putang inang yan, dalin mo doon sa Marawi. Ano nangyari after that? Diba? Ngayon, sinasabi nyo, nagbabalik ang mga ninja cops. Talagang babalik yan dahil hindi naman sila nawala sa posisyon. Binaby nyo, diba? Oh. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan, sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. Kapag sabihin mo, presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang, pinutang ina kami. Sabi niya, putang ina kayo, cabinet member. Kung hindi niyo kaya, mga putang ina kayo, sabihin ninyo. Nung bang panahon na tinetelevise yung kanyang mga, ang tawag dyan, yung kanyang, yung mga cabinet meeting, pinagmumura niya ba yung mga gabinete niya? Kasi ako may mga tayo na sinusubaybayan ko yun eh. Yung sitwasyon, nagmumura siya, pero wala akong narinig na pinagmumura niya in face-to-face yung kanyang cabinet secretary. Meron ba? Please, can somebody remind me? No, baka nalaktawan ko yung kakaputang ina niya. Nakakaputang ina! Anak ng putang ina nyo. Ang bugok na taga-sumaybay ni Digong nyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong-anong mga university. Puro bright yan. Wow. Teka. As I recall lang sabi mo, ikaw lang ang bright. Yan yung sabi niya nun, di ba? Ikaw lang ang bright. Oh, bright. Scotch Bright. Putang ina, papalitan ko kayo, mga putang ina kayo. Yun ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, putang ina, gawain mo itong style na ito. Kasi alam nila pag putang ina kayo, galit ka. Really? Yun na yung solusyon. Doon na tuwan-tuwa yung mga yung mga kampon mong naniniwala sa yun dahil sa isang putang ina lang tapos ng problema. Naayos ba yung problema? Sa mga totoo mag-isip, no, sa mga may utak, na-solve ba yung problema ng putang inang yan? 'Di ba? Ay mo, hindi tama. Tama Trixie eh. Kasi tama. Kaya pala, so, hayaan natin ng henerasyon na talaga namang nung panahon niya, kahit mga maliliit na bata, makita mo kung gaano kalutong magmura. Then, we will be calling, for the Department of Education para sabihin na gumamit, ibalik yung GMRC. Tapos naririnig mo ang presidente, wala na narinig kundi putang ina. yung binanggit niya kasi yung drug war, ang ganda ng sinabi na resyo, maraming yung drug bust na 44 billion, tapos may 400 na hinuli, 6,000 na high value target, 440 na government employee. Pero sir, pag tanungin mo ang ordinaryong mamamayan ngayon, bumalik yung takot. Bumalik yung takot? Saan natakot? Naglalakad naman kami ng kahit hating gabi, ligtas naman kami. Mas natakot, alam mo, Mark, sa totoo lang, nung panahon yan, na sinasabi niyong na piling ligtas, actually, yung mga tao na yung mga tao na hindi involved dyan sa sitwasyon na yan, takot na takot.
Kasi ang daming inosente na damay. Kaya nga nasa almost 30,000 yung sinasabing patay, di ba? Nang dahil nga naging abusado yung mga pulis. Sabi nga pala ni Digong noon, aabogaduhan niya, di ba? O, nakailan ka pala ng putang ina? Nabilang nyo ba? Gaano karami yung nakakaputang ina? Mga krimen sa kalsada. And alam naman natin na ang droga ang nagtutulak niyan sa krimen. So, Mark, saan ka lumaki? Saan ka lumaki? Ibig sabihin, ang droga lang ang nagiging dahilan ng krimen? Sure ka? Para ka rin palang sabagay, magkakasama kayo, no? Katulad ka rin ni, pangalan niyan, yung doktora na biglang-biglang naging, psychiatrist. Right? Di ba? Yung physician na naging psychiatrist bigla. Saan ka lumaki? Droga lang ang pinag-uumpisahan ng krimen? Lumaki ako sa lansangan ng Tondo, Mark. Ang daming tao, ang mga kababata ko, ang lahat doon, no, sa mga sulok-sulok na yan, diyan sa Tondo. Ang dami dyan nakakagawa ng krimen dahil kailangan lang nila lumaban sa buhay. Yung mga sabi ko nga, nandiyan sa probinsya, ba't hindi kayo bumalik sa probinsya? Hindi katulad ng New York na sinasabi na Big Apple lang Maynila na ang instrumento ng pag-asenso ay sa Maynila. Ang dami dyan yung sasabihin na napasubo, nasama do sa mga grupo ng mga nagnanakaw, ng hold up, pero hindi sila nagda-drugs. Kasi they want to survive. It's not because you commit a crime, addict ka na. So, ibig sabihin pala, yung 37, nakailan lang na nandiyan na nalaman sa Davao City mismo na sinasabi yung safest place in the world. Right? Drug-free na ang taas bigla, ang taas ng crime rate. No? Ang taas ng crime rate. Mismong si Bastian nagsabi niyan. Tas para bang, you are trying to promote everything na para bang, wow, holier than thou. Saan ka lumaki? Mark, saang lansangan ka naggala to say na nakagawa ang lahat ng krimen ay dahil sa drugs? Maraming magagalit sa inyo, kaya siguro kailangan nyo talaga ng maraming security. Really? If you are not born like us, na nasa grassroots talaga, at kayo ay may nasa pedestal, you will not understand what you're saying. Don't act that you understand life. For God's sake, sabi nga di ba, nakakaputang ina. So, parang yung hindi nagtutugma, sir, yung SONA sa talagang nararamdaman ng taong bayan. Teka, sino ba yung tinanong? Kasi unang-una, no, ang nararamdaman ng taong bayan na alin? Na bumabalik yung droga? Right? Bumalik yung droga. Sino may pakana? Nahinto ba talaga yung droga? Nahinto ba talaga? Ano magiging sagot ni Digong tungkol sa droga? Which, yun ang naramdaman natin nung panahon mo, sir, bilang Pangulo. Naramdaman natin. Naramdaman nyo ba? Naramdaman namin nun. Nane-nervyos kami nun eh. Pagkasisitin ka ng pulis eh. Sabi nga, mauso nga lang yung nangungutang sa yung kapitbahay mo masama ugali, hindi mo napautang, sasabihan ka ng mayabang ka dahil nagsisikap ka eh. Bigla ka ingunguso, may tukhang, ang dami na disgrasya ng ganun. Alam ng mga nakaramdam ng kabayan. Tapos biglang-bigla, ganun na ligtas talaga? Really?